Sigurado ka bang ayaw mo na samahan kita? Pwede ka naman i-cancel ang mga meeting ko. Malambing na sabi ni Gabriel habang kanyang inaayos ang necktie nito. Makikipagkita na kasi siya kay Roxy. She already sent her a message last night na papayag na siya makipag-usap dito. At ito ngayon si Gabriel. Kinukulit siya at gusto raw nitong samahan siya. Nito'y baka daw may gawing masama sa kanya si Roxy dahil sa galit nito. O baka daw kidnapin siya nito at ilayo siya mula rito. Natatawa na lamang siya sa mga pinagsasabi nito. Gabriel, we already talked about this last night, didn't we? I'll be fine. At saka isa pa, importante ang mga meeting mo ngayon. You will be meeting big investors. Sabi niya sa nobyo. Nang matapos na siya sa pag-ayos ng necktie nito, sarili naman niya ang kanyang isasikaso. Sasabay na siya kay Gabriel at ihahatid na daw siya nito sa pagtatagpuan nila ni Roxy. Nakaharap siya sa life-size mirror. Sinusuklay ang mahaba niyang buhok nang niyakap siya ni Gabriel mula sa likod at tinaplos ang manipis-nipang tiyan. Hindi rin naman ako makakapag-concentrate doon kasi mag-aalala lang ako sa iyo. He whispered in her ear habang hinahalik-halikan nito ang kanyang buhok. Hinarap niya ang binata at ipinalibot niya ang mga braso niya sa leeg nito and smiled at him sweetly. Sweetheart, there is no need for you to worry. I'm sure na hindi ako makakayang saktan ni Roxy. At isa pa, gusto kong harapin siya na mag-isa. So please, let me. I promise I won't let anything happen to me and our baby. She said and kissed the tip of his nose. Bumuntong hininga muna si Gabriel bago itong umiti sa kanya. Pero hindi naman iyon namabot sa mga mata nito. Okay, but you need to text me time to time. I should know what's happening, okay? Gabriel worriedly said. Tumango naman siya bilang sagot. Muli siya nitong initian saka hinalikan siya sa kanyang noo. And she can't help but smile at its gesture. Tara na, baka malate ka pa sa meeting mo. Baka na maghihintay na rin sa akin si Roxy. Nah, they can wait. I still wanted to kiss you. At hindi pa man siya nakakasagot, kagad na siya nitong hinalikan ng mariin sa labi, which she gladly responded. Nang pinutol nito ang kanilang halikan, nagtungo naman ang mga labi nito sa kanyang tenga. He gently bit her earlobe that made her gasp. Your lips are the sweetest, sweetheart. It got me addicted. He huskily said at napahanga naman siya nang maramdaman niya ang isang kamay nito na naglandas patungo sa ibabang parte niya. Ngayon ay pinagsisisihan na niya that she wore a dress. Gabriel! Nanlalaki mga matang saway niya sa binata. What? He innocently asked and she gasped again nang nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Gabriel, hindi ka pa ba nagsasawa? Ilang ulit na natin ginawa to. Oh God! Napahalinghing siya ng bililisan ng binata. Ang ginagawa nito sa perlas ng silanganan. Nito, ang pagdama sa kanyang pagkababae. Kahit kailan hindi ako magsasawa sa iyo, Bianca. Hinding-hindi, he said. At bago pa man siya makahuma, inangkin na nito ang mga labi niya. At hindi naman niya ito kayang tanggihan. She answered his kisses at hinapit pa niya ang batok nito para lalo pang palalimin ang kanilang halikan. Muli na naman siyang natalo ng pagnanasa. Nakakapagod. Tila nagre-reklamong saad ni Gabriel. Napatawa naman si Bianca sa sinabi nito. At ikaw pa talaga nagreklamo. Kagabi nga halos hindi mo na ako pinatulog. Naiiling niya ang sagot. Dito, bago siya dahan-dahang umalis sa kandungan nito at tumayo na. Dahilan upang maghiwalay ang kanina lamang ay nag-isa nilang mga katawan. Kaagad siyang dumiretso sa banyo at naglinis ng katawan. Nang lumabas siya ng banyo ay bihis na si Gabriel at as usual, napahangan naman siya sa kakisigang taglay nito. Nang lingunin siya nito ay ngumiti ito sa kanya. Saka inilahad ang kamay nito na kaagad naman niyang tinanggap. Sabay silang lumabas ng kwarto and made their way to Gabriel's car and drove to the restaurant where she and Roxy will meet. Nang makarating sila sa restaurant, bumaling muna siya kay Gabriel and gave him a warm smile. Nakikita niyang pag-aalala sa gwapo nitong mukha, kaya naman marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Sa kanya dinampian ng halik ang mga labi nito. Stop worrying, Gabriel. I will be fine, she softly told him. Ngunit hindi pa rin naaalis ang pag-aalala sa mukha ng nobyo. Hindi mo naman maiaalis sa akin na mag-alala. Paano kung totohanin niya nga ang banta niya? I admit, Bianca, I am afraid. I am scared. I'm scared of losing you and our unborn child. Kaya hindi ko talaga kayang hindi mag-alala para sa inyo ni baby. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng babaeng yun, Gabriel worriedly said. Maging siya'y natatakot at kinakabahan din naman, pero kailangan niya itong harapin. Hindi pwedeng habang buhay niyang takasan ang pagkakamali na gawa niya kay Roxy.
Gabriel, sinabi ko na sa'yo kanina, hindi ba? There is no need for you to worry. Magiging okay kami ni baby. Tsaka ite-text naman kita palagi, so stop worrying, okay? I am telling you again, I will be fine. She told him and gave him a genuine smile. Ngumiti naman ito pabalik sa kanya, pero mababakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Okay, basta i-text mo ko or call me kapag may napansin kang hindi maganda, okay? And please, Bianca, don't let your guards down around her. We don't know what she is up to. Anito. Nakangiti naman siyang tumango bilang sagot dito. Bumuntong hininga si Gabriel bago ito lumapit sa kanya at tinalikan siya sa noo. Akmang lalabas sa ito ng sasakyan para pagbuksan siya ng pinto nang pigilan niya ito. Ako na, baka malate ka pa. Basta ha, huwag ka masyado mag-alala. Baka maapektuhan pang meeting mo. Muli muna itong bumuntong hininga bago siya nito sinagot ng may ngiti sa labi. Okay. Anito. Saka siya ngumiti at tinalikan ito sa labi that lasted for a minute. I love you, Gabriel. She lovingly said and she was rewarded with a little smile. I love you too, Bianca. So please, be safe, sweetheart. Kayong dalawa ni baby. I will. Sagot niya saka siya lumabas ng sasakyan. Kumaway muna siya kay Gabriel bago siya tuluyang pumasok sa restaurant. At nang makapasok na siya, kaagad nahagilap ng kanyang mga mata si Roxy. Naabala sa kakatipa sa cellphone nito. Dahan-dahan siyang lumapit dito at tumikim para makuha ang atensyon ng dating nobya. At hindi naman siya nabigo. Nagangat ito ng tingin at kaagad nagsalubong ang kanilang mga mata. Kaagad lumarawan ang saya sa mukha nito na makita siya. Tumayo ito at akmang yayakapin siya pero kaagad nag-iwas si Bianca. Nakita niya ang bahid ng lungkot at pagkadismaya sa magandang mukha ng dalaga. Pero kaagad din itong itinago iyon gamit ang isang ngiti. Upo ka muna, nag-order na nga pala ako. Ayan o, in-order ko lahat ng paborito mo. She happily said pero isang blankong ekspresyon lamang ang ibinigay niya sa dalaga. Umupo siya sa bakanting upuan na nasa harapan nito. Akmang lalagyan ni Roxy ng pagkain ng kanyang plato pero kagad niya itong pinigilan. Halata namang nagulat ito sa kanyang ginawa. Don't bother. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang marinig ang kung ano man ang gusto mong sabihin. She said without showing any emotions on her face. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mukha ni Roxy. Saka ito umiling. Bakit pakiramdam ko galit ka sa akin? Hindi ba ako dapat na magalit sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin? Pero bakit ngayon? Bakit parang ako pa may nagawang kasalanan? Parang diring-diri ka sa akin as if may nakakahawa akong sakit. Roxy said at tuloy na itong napaiyak kaya naman ang kaninang blanko niyang ekspresyon napalitan ng awa at guilt. Umiiyak na naman si Roxy. Umiiyak na naman ito ng dahil sa akin. Bakit parang kahit sobra mo ako nasaktan, ikaw pa rin ang tinitibok nito? Umiiyak na saad ni Roxy as she touched her own chest where her heart is located. Napayuko naman siya. Hindi niya kaya nakikita itong ganito. Nasasaktan ng dahil sa kanya. It pains her to see Roxy hurting and that she is the reason why she is in pain right now. Mahal pa rin kita. At sabi nga nila, hindi ba? Kung mahal mo ang isang tao, hayaan mo siya maging masaya kahit ang kapalit noon ay kalungkutan. Nanatili lamang siya nakayuko at pinakinggan ang dating umiiyak na patuloy pa rin sa pagluha. Kaya papalayain na kita. Hahayaan na kita maging masaya kasi mahal na mahal kita eh. So Bianca, I am letting you go. Doon na siya napaangat na mukha nang marinig ang sinabing iyon ni Roxy. At kitang-kita sa kanyang mukha ang gulat. The last time they talked, Roxy was fuming mad. And now she is saying that she is letting her go. She don't know what happened. Kung bakit ganito naging kadali para sa dating nobya na tanggapin ang lahat. Maybe may na-realize ito. Maybe ganun talaga nito. Gustong maging masaya siya. Pero kung ano man ang dahilan nito, ay masaya na sila. Masaya siyang hahayaan nitong maging masaya sila ni Gabriel. Masaya siyang pinapalaya na siya nito. Kaya naman labis sa tawa ang kanyang naramdaman. Ay siya naman ang humawak sa kamay nito as she happily looked at her. Thank you, Roxy. Thank you so much. Alam ko napakalaki ng kasalanan na nagawa ko sa iyo at hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. I'm sorry, Roxy. I really am. She sincerely apologized. Sa totoo lang, hindi madali. Pero gusto ko maging masaya ka, Bianca. At alam kong sa kanya ka magiging masaya. So I am letting you go now. Roxy said with sad smile on her face. Tumayo siya at nilapitan ng dalaga.
Kanya itong niyakap na mahigpit at hindi na rin niya napigilan ang sariling umiyak. She was crying while hugging her tightly. Thank you, Roxy. Thank you. And I'm sorry. Alam niyang paulit-ulit na siya pero hindi siya magsasawang sabihin ang mga katagang iyon kay Roxy. Humiwalay na siya kay Roxy at bumalik na sa pagkakaupo. Nang tingnan niya mukha nito, naroon pa rin ang lungkot. Ngunit pinilit itong pasiglahin ang boses. May kahilingan lang sana ako, she said. Ano yun? She asked her habang nakangiti. Tuluyang nawala ang takot sa isip at puso niya ngayon na nakapag-usap na sila at ang sinabi nitong palalayain na siya nito. Huwag mo na sana akong iwasan. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Tumango naman siya bilang sagot sa sinabi nito dahilan para mapangiti si Roxy. Roxy chuckled bago ito muling nagsalita. Kain muna tayo. Sayang naman tong in-order ko kung hindi natin kakainin. Masaya naman siyang tumango, saka nagsimula ng kumain. Tila mabigla siyang ginanahan kumain pagkatapos sa naging pag-uusap nila. Nang makaramdam ng pagkauhaw, agad niyang ininom ang basa ng tubig na kanina pang nakalagay sa gilid lamang ng platong kinakainan niya. Ilang minuto silang kumain at nag-usap na para bang walang naging alitan sa kanilang dalawa. Kasalukuyan siyang tumatawa dahil sa kwento ni Roxy nang makaramdam siya ng antok. She don't know why pero biglang gusto na lamang niyang ipikit ang kanyang mga mata at iyon na nga ang nangyari. Tuluyan na niyang naipikit ang kanyang mga mata at nagpahila na sa antok na kanyang nadarama. Bianca woke up in an unfamiliar room. Bahagya niyang kinusot ang kanyang mga mata upang mas luminaw pa ang kanyang paningin. At nang luminaw na nga ang paningin niya, bigla siyang kinabahan. She is not in her nor in Gabriel's room. Pilit niyang inaalala nangyari bago siya mawala ng malay. At parang isang pelikulang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Nagkita sila ni Roxy, nagkaiyakan, nagyakapan until she drank the water that was already on the table, just beside her plate. At pagkatapos niyon, hindi na niya alam ang mga sumunod pa nangyari. Bigla siyang kinutuban at nakaramdam ng kaba. Posible kayang... No! Hindi ito magagawa ni Roxy. Nagkaayos na kami. Okay nang lahat. Tanggap na niya. Hindi niya ito magagawa sa akin, she said, trying to convince herself. Tumayo siya at nanghihinang tinungo niya ang pintuan. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito. Kaya kahit anong gawin niya ay hindi na ito mabuksan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwartong kanyang kinaroroonan. Ngunit wala ni isang bintana siya nakita at hindi rin ito nasisilayan ng liwanag na mula sa araw. Tanging liwanag lamang mula sa maliit na lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. She does not even have any idea kung umaga pa ba o gabi na. Wala siyang orasang nakikita upang malaman kung anong oras na ba. Tanging isang kama, isang sofa, lamesa at lampshade lamang ang nasa loob ng kama. Sinubukan niyang muli na buksan ang pinto, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya talaga ito mabuksan. Hinanap niyang kanyang shoulder bag kung saan niya nilagay ang kanyang cellphone, pero hindi niya ito makita. Nanghihina siyang napaupo sa gilid ng kama. Hinimas ang kanyang hapis pa na tiyan. Kinakabahan siya. Sigurado din siyang nag-aalala na si Gabriel sa kanya at baka nga hinahanap na siya nito ngayon. Halos mapatalon siya sa gulat nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang taong kanina lamang ay iniisip niya. Roxy walked in and smiled at her na para bang wala itong ginawang masama. How are you, babe? Are you feeling okay? Roxy asked innocently. Nasaan tayo? Saan mo ko dinala? Seryoso niyang tanong kay Roxy, ngunit hindi nito pinansin ang tanong niya. Kumain ka na. Ito niluto ko mga paborito mo. Kanina ka pa kasi tulog and it's already late in the evening, kaya sigurado kung gutom ka na. Pangiti-ngiti pang saad ni Roxy, saka ito umupo sa kanyang tabi, pero tila wala siyang narinig at hindi niya rin pinansin ang sinabi nito. Kagaya ng hindi nito pagsagot sa tanong niya kung nasaan sila. Aalis na ako. Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Gabriel. Mariing saad niya. Akmang tatayo na siya nang biglang hinila ni Roxy ang isang kamay niya dahilan para mapaupo ulit siya sa kama. Binalingan niya ito ng tingin na may galit sa kanyang mga mata, pero nang tingnan niya ito ay sinulubong naman din siya nito na ang tila nakakapasong galit ng mga tingin to. Hindi ka aalis. Dito ka lang, Bianca. Dito ka lang sa tabi ko, Roxy said with anger in her voice. Mas hinigpitan ito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. She tried to get her hand away from her, pero hindi siya nito hinayaan. Ano ba, Roxy? What is happening to you?
Sinadya mo ba to? Did you plan all of this? She is mad. She is so mad. Hindi nito maaaring gawin dito sa kanya. Oo, plinano kong tong lahat. Plinano kong kidnapin ka dahil hindi ko matanggap na sa lalaking yun ka mapupunta. Akin ka lang, Bianca. Akin ka lang. At hindi ako makakapayag na maging masaya kayo ng maaagaw na Gabriel na yon. Hindi. Roxy said through gritted teeth. Namumula din ang mga mata nito. Para itong isang dragon na anumang minuto ay kakainin siya. At dahil doon bigla siya nakaramdam ng takot. Naalala niyang ginawa nito sa babaeng pinagsilosa nito. Hindi ito magandang magalit. Roxy might hurt her. Roxy might hurt her and her baby. Roxy, please. Tama na. Pabayaan mo na ako. Kami ni Gabriel. Masaya na ako at pagkakapamilya na kami. Pagmamakaawa niya sa dating nobya. Binitiwan naman ito ang kamay niya na makita nitong nagsisimula na magtubig ang kanyang mga mata. Roxy cupped her face with its two hands and stared at her intimately. Bianca, hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita ka na sa kanya ka mapupunta. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, Bianca. Kaya kahit ano mangyari, hindi ako makakapayag na sa iba ka mapupunta. Anito, ngunit mabilis niyang inalis ang mga palad nito sa kanyang mukha. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko? Ayoko na sa'yo, Roxy. Si Gabriel ang mahal ko at si Gabriel ang pipiliin ko ano man ang mangyari. Sigaw niya. Nakita niya kung paano nag-igtingan ang mga panga nito at bumalik ulit ang galit sa mga mata nito. Puro ka lang, Gabriel. Damn, Bianca. Ano bang ginawa sa'yo ng laking yun? At nakuha mo ko ipagpalit sa kanya, ha? Pasigaw din tong Saad. Saka tinabig ang tray na may lamang pagkain na dala nito kanina. Halos mapatalon siya sa gulat nang nabasag ang mga plato at baso. Kung kailangang itago kita dito habang buhay, gagawin ko. Ito ang tatandaan mo, Bianca. Akin ka lang at walang pwedeng may-ari sa'yo. Kung hindi ako lang, itatak mo yan sa isipan mo. She said before she walked out of the room. Nanginginig ang buong katawan ni Bianca. Pakiramdam niya'y nanghihina ang buong katawan niya. Napahalamos siya sa kanyang muka out of frustration. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumulong. Huwag ka mag-alala, baby. Mahanap din tayo ng daddy mo. Mahahanap niya tayo. She whispered na tila kinukumbinsi ang kanyang sarili. Pare, pwede bang kumalma ka muna? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Ako na tong nahihilo sa'yo eh. Pagrereklamo ni Charlie habang sinusundan nito ng tingin ang bawat galaw nang hindi mapakali na si Gabriel. How can I calm down kung nawawala ang fiancé ko? Kapag nahanap ko si Roxy, God knows what I might do with her. Nanggigigil na saan ni Gabriel. Mukhang obsessed na nga yata talagang babaeng yun sa fiancé mo at nagawa pa niyang kidnapin. Sabi naman ni Kenneth. Para naman tayo nakakasiguro na kinidnap nga niya si Bianca. We've got no evidence. Tanong naman ni Rex. Sila ang huli magkasama ni Bianca. And when I went to the restaurant and asked some of the staffs there, ang sabi nila na himatay daw si Bianca. At si Roxy daw nagpresenta na magdadala na kay Bianca. Tinawagan ko rin ang mga magulang ni Bianca at sabi nila, hindi rin daw nila alam kung nasaan siya. Kahit si Alex na best friend niya, pinuntahan ko na. Pero hindi niya rin alam kung nasaan si Bianca. Pumunta na rin ako ng kondo ni Roxy. Wala rin siya doon. Kung kaya't sigurado ako na sa kanya si Bianca. At tinatago nila mga fiancé ko. Kumuyom ang mga kamao ni Gabriel nang maisip niya mga maaaring gawin ni Roxy kay Bianca. Paano kung sakdan nito si Bianca? Paano kung magalit ito kapag nalaman nitong pinagbubuntis ni Bianca ang anak niya? Paano kung tuluyan nitong ilayo sa kanya si Bianca? Napamura siya. Thinking of those negative things makes him mad and worried at the same time. Calm yourself, Gabriel. Kesa magpaikot-ikot ka dyan, find a way para mahanap mo sila. Ikaw din. Baka mahuli ka na at tuluyan na siyang mawala sa'yo. Sabi naman ni Enzo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kahit saang lupalop ang mundo niya dalhin si Bianca at kahit maubos pang pera ko, hahanapin ko sila. Hahanapin ko si Bianca at ibabalik ko siya sa kung saan siya nararapat. At dito yun sa tabi ko. Pinapangako ko, Bianca. Hahanapin kita. Hahanapin kita at magkakasama ulit tayong dalawa. Pinapangako ko yan. He whispered to himself with his fists clenched and gritted teeth. Ano ang gagawin ni Gabriel para mahanap at mailigtas niya si Bianca sa kamay ni Roxy? Ano naman ang gagawin ni Roxy para matakasan niya ang dating nobya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.